Pero salamat sa Diyos dahil patuloy niya po tayo na buhay. Salamat sa Diyos dahil minsan naman po natin maranasan ang pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos. Pinagpawisan po ba? Parang ako lang ako pinagpawisan eh. Hello? Pinagpawisan po ba ang bawat isa? Kailangan po yan para mawala yung mga ano natin sa katawan. Amen? At sa oras na ito, tayo po dadako sa pagpapasalamat po sa Diyos, no, na yung mga bagay po na ginawa ng Diyos, mabuti man po yan o hindi, may dakila pong bagay na naniniwala tayo na meron pong dahilan yan. Amen? At yan po yung tinuturo sa atin ng Diyos. Amen? At basahin ko po sa aklat po ng awit, chapter 9, verse 1, ang sabi po dito, pupurihin kita, Panginoong Diyos, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ipahahayag ko. At sa oras na to, sino po ang una na magpapahayag po ng kahanga-hanga pong ginawa ang Diyos? Palakpan po natin ang buhay po ni Mama, ang Diyos sa buhay po ni Mama Melissa. Hallelujah. Tunay nga po napakalabi ng Diyos at magpapasalamat po ako sa bukas ng lingkong pag-iningan. Tunay nga po napakabuti na yung kung mga nakarang maling po, lagi po talaga napakaganda ng aking pakiramdam, ang aking mga katawang lupa. Lagi napakasama ng pakiramdam. Doon po muna pag-ulay-ulayan na sa kabila po pala, halimbawa po sa ating mga buhay, na tayo ay dumaranas sa mga yung ating katawang lupa nagkakasakit. At syempre, bilang ano sa nagkakasakit ang ating mga katawang lupa, may mga ginagawa pang diablo. Doon po rin po lang na pag-ulay-ulayan. Habang po pala tayo ay mayroong nararamdaman sa ating katawang lupa, sa ating buhay, tayo na po pala ay dumiretso sa Panginoon. Para na po pala, maranasan natin yung mga himal at pagpapala ng Diyos na kung saan, hindi ko yung naranasan kasi yung mga nakalipas na panahon. Pati yata yung gusto yung katawang lupa, sobrang napakasakit. Kunting kilos ko sobrang sakit. Pero ngayon po, kahit yung balat ko, kakapit ako po, grabe naman. Sabi ko na, pero sabi niyo, hindi, magana ako. Hindi ako nagmumulong ako. Pero sabi ko, Lord, salamat kasi dinaranas mo sa akin yung kagalingan. At hindi niya ako yung tumigil muna ako sa bahay namin para magpagaling, hindi sumunod sa Diyos. Yung po nagpapasalamat ako sa Panginoon na doon ako naniniwala na nanampalataya ako sa Diyos na habang tayo po talaga ay sumusunod sa Panginoon, makakaranas tayo ng mga sakit na yan. Bagamat alam po, titigil yan kasi alam po at may Diyos. At yun po, salamat po sa isang linggo at sa Diyos po lahat ang kapurihan. Amen. Ang Diyos po talaga ang magpapagiling para po mga may sakit na karamdaman. Sino pa po? Sige po, taas niyo po sa buhay po ni Mama Lola. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Bagamat sobra-sobra ang mga dumarating sa buhay. Salamat po sa Diyos. Amen. Sino pa po? Sino pa po? Ayun, sa buhay po ni Yan yung mga unlimited na palakpak para sa Diyos. Hallelujah, puli po ang Panginoon, nagbubuhay. Salamat po sa Diyos, salamat po sa lahat. Ako po yung tunay po nagpapasalamat sa Diyos. Isang linggo naman po na po namin yung gawain. Nakapag-homestel kami. Kaya lang hindi namin yung bahay. Nakarating kami sa may bahay. Nakapag-hermeneutic.
together with my mahal na asawa. So, nakapag-prayer fasting kami kagabi, hindi katulad ng nakaraang mga linggo na pag wala sa hermeneutic, nasa prayer fasting, wala sa prayer fasting, nasa hermeneutic. So, nagpapasalamat talaga ako sa Diyos habang patuloy kami na nagpupursige na maglingkod sa Diyos na talagang pag dumadating kami sa bahay, nandun yung mga mahal namin sa buhay, ginagamit sa Satanas, andun yung sagutin ka. Okay lang, sabi ko, hindi naman si hindi naman si anak yun si Satanas yun. Diba? Kaya maging matalino na rin, naging matalino na rin ako ngayon. Kasi, ikaw mama, ganyan. No? Ikaw parang ikaw pa yung may kasalanan. No? Wala na ba kaming karapatan sa bahay na to? Diba? Masakit salitain ng anak yun para sa'yo. Pero, puri ng Diyos, nandun pa rin yung pagpipigil, nandun pa rin yung pagsasalita ng maayos. So, nagpasalamat ako sa Diyos sa kabila ng lahat ng pagsubok, andyan pa rin kami. Hindi kami natitinag. Amen. Salamat So, sa Diyos. sana po, lahat po tayo, hindi po talaga natitinag. Salamat talaga ako sa Diyos. Amen. Sa hapon na to. At nakarating kami na save. Salamat. Amen. Sino po? Magpapasalamat sa Diyos ng buhay. Nakasama. Ayun, sa buhay may kami. Sige po, habang may office. Yun, isa magpalang hapon na po sa ating lahat. Ako po ay nais ko rin po magpasalamat sa ating buhay na talagang bagaman po siyempre hindi po lingid sa lahat na nagkakaedad na tumatanda. Yun po talagang lahat ng nararamdaman sa buong katawan talagang naranasan ko na po. Ngayon, nung nakaraan po yan na pupunta po kami ng Santol. Tapos nung umaga pa lang, parang naramdaman ko na po yung napakasakit ng aking bato at saka grabe talaga parang tinutusok. Kaya sabi ko sa pangalan ni Jesus, yun talaga alam ko po parang may kaaway ako sa loob ng bahay, ko, parang may kaaway talaga ako. Tapos yun tapos nung pinapaisip sa akin na huwag ka nang sumama, dahil ipahinga mo na yan. Masama na talaga ang napakaganda na aking pakiramdam. Kaya alam niyo po, nung bumulong sa akin na huwag ka nang sumama, in Jesus name, sabi ko, tutuloy ako at ako'y maliligo. Alam niyo po, naligo ako, tapos habang naliligo ako, Jesus name, talagang nakikipag-away talaga ako sa Diablo. Tapos sabi ko, salamat talaga sa Panginoon nung pagkatapos ko maligo, parang nawala na yung burong ng Diablo sa buhay sa bato ko. Kaya yun, sabi ko, salamat talaga sa Panginoon. Hanggang sa nasa tricycle na po kami, parang umano pa rin. Tapos hanggang sa makarating na po kami sa Santol, hanggang sa nag-prayer fasting na po kami. Hanggang matapos, hindi ko na po naramdaman ang manhid at kirot sa bato ko. Ay, alam niyo po, ang Panginoon talaga, napakabuti talaga. Lumapit lang po talaga tayo sa Kanya. Wala talaga imposible sa Kanyang kapangyarihan. Kaya yun, maraming salamat sa ating mga buhay. Talagang hindi po tayo papabayaan natin Panginoon. Kaya yun, patuloy lang po tayo sa Panginoon. Yun, talagang napakabuti po ng Panginoon. Salamat sa Panginoon Diyos. Amen. Sino po? Ayun, sa buhay po ni Mama Neneng. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Nagpapasalamat ko sa Lord na sa buong pamilya niya sa amin na nakarang buwan ko na na-debut po yung apo ko si Inday. Yun. Napakabuti po lang Diyos dahil yung lahat na ibang mga kasamaan na na-debut na wala ko. Pero yung mabuti yan talaga na yung apo ko, bumaba na yung busy niya, bumaba na yung parang wala lang. Diba? Sabi ko, dahil mag-pray ka. Sabi ko, sabihin ka, Lord, magaling ka na. Talagang ako diyan yung wala lang. Parang kala ko. Magano mag-hospital, nagawin ko parang gano'n. Pero salamat sa Panginoon sa kagalingan. Amen. Sa asawa ko na intelligent. Tapos kayo ko, pero kasi yung ako lang magpula sa hospital. Nilalagyan ko yung mga sabi ko,
Ate Rhea. Papasalamat po ako sa Lord sa isang linggong pag-iingat, pagpapalat na pinag-aaraw po sa amin. Amen. Mga bagay sa buhay. Nagpapasalamat din po ako. Kahit wala po trabaho yung tatay ng mga anak ko. Okay pa rin po. Hindi pa rin po kami nagugutom. Nakakakain po kami 3 beses sa isang araw. Amen. Hindi po po wala na sa katawan namin. Papasalamat po ako. Tsaka po, bumalik na naman po yung sakit ng kapitan ko. Hindi na po rin po sa Lord na, Lord, ayaw ako nito. Salamat po ako. Kasi hindi na po sumasunod yung pamilya ko. Kasi nakatawa ko ako kasi teach ko rin namin nakadaan. Sabi niya po, huwag kang mabalsa sa kakainin, sa lahat po. Natutuwa ko kasi ako kasi hindi naman po alam hindi namin. Pero po, ano sa nakakaalam ko. Sabi ko, ang galing pala ng Diyos. Kaya po yun, kahit wala po kita niya sa ako, hindi po ako nababalisa. Maraming salamat sa kanya. Amen. Sino pa po? Meron pa po? Sa mga boys. Yun, sa boy po ni Daddy Ron. Palakpakan po natin ang Diyos. Parang happy ko sa inyo. Talaga po hindi ako magpapasalamat eh, kaya parang nakukonsensya ako pag hindi ko hinayag yung ginawa sa akin ng Panginoon. Amen. Nasa bahay po, at ako po'y nag-iisip kung anong gagawin ko sa bahay. Isa pa po yun eh, talagang napakahina po ng kita ng tricycle. Nakaupo po ako sa aking upuan sa aming bahay. At kung si Diyos po ay naglalaba, bigla na lang po huminto yung washing. Ika, hindi na umandar yung washing. Alam ko lang ay mag-iisip. Pero hindi po ako nag-boring eh. Hanggang gumagawa po ako sa bahay. Makakata pa po ako ng kanta ng simbahan. At ginawa ko po, yung washing po binuksan ko. Talaga po, tumanda. Ginawa ko po yung pinuho ko doon sa washing machine. Lord, problema mo to. Bigyan mo ko ng isang bagay na para mapagawa ito. Wala akong pera-pera ngayon. Alam niyo ang ginawa ni Lord. Nagulat na lang ako nung nagbumas yung pinto ko. Yung anak at dumating nung nabutang agad ako ng pera. Napakabilis na. Amen. Yung anak ko po na yun ay makunan. Eh siya po galing sa kanyang bahay na nagdala siya ng pera. Kumuha siya ng pera sa kanyang dalagyan. Nilagay sa usa. At dire-diretso pumunta sa akin. Na nakakagulat po ang himala ng Diyos. Amen. Talaga, himala po ng Diyos. Hindi ko pa rin na ihaya, pagmalaki ang ginagawa sa akin ng Diyos sa buhay natin ng Panginoon. At sa Diyos po. Naon. No? Sino ba po? Wala na po ba? Ayun sa buhay ko yung mama niya. Salamat po. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Diyos sa kung isabi kong pag-iingat sa buong pamilya ko. At nagpapasalamat din po ako sa Diyos sa nangyari kahapon kasi po, yung anak kong panganay, nasa bukid po kasi ako, nag-chat si DJ. Hinihilot daw po yung kuya niya, yung mga kapatid niya, kasi naninigas na po. Hindi ko po nabasa yung chat. Pinagpapasalamat ko po sa Diyos kasi hindi po niya hinayaan patuloy ako magdala sa anak ko. At hindi po niya itinabasa ng maaga sa akin yung chat dahil kung nabasa ko po yun, baka sabi ko nga kay ate, baka pinalipad ko na yung motor pauwi. Pero sabi po ng pangalawa kong anak, huwag na lang daw po akong pauwiin kasi hindi na po ako. Ang ipinagpapasalamat ko po sa Diyos, wala po nangyari sa pamilya ko. At ipinagpapasalamat ko
Ayun, sa buhay ko ni Daddy Ron. Palang hapon po sa inyo lahat, no? Ako po'y nagpapasalamat kay Lord na bless kami lahat. Tayo lahat, no? Ano ko lang nung isang linggo, ano nang this week lang, na nakalimutan ko ng pusa kasi naapal ko kasi yung sampayan kasi namin, pang lalaki, nagsampay ako kasi naglabas si Sister Susar, napalag ko yung pusa namin, tapos nakalimutan ko dito. Ang hapdi, tapos kumikilot siya ng gabi. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala dito. Hindi ko naman kagustuhan na mapangako yung pusa. Iniisip ko naman na, ako, tuturukan ako nito, takot ka naman ako sa karayo. Sabi ko, in Jesus' name, wala to. Di sa sunod na araw, napag-isip-isip ko yung basura namin, tumpok na. Di nasunog ko yan, oh. Tapos pag ito'y nagsasampay, abala-abala, sumasayad na yung sinampay. Ginawa ko, pinala ko, nilipat ko sa medyo malalim. Naglabaw ulit si Sister Susan. Dating daw nagsasampay na naman ako. Kasi panalangin nga yung sampayan eh. Pagka kung ganyan, bumaon yung bumaon sa paa ko dito. Naku! Last year sa mga happy sa bukaw sa paa ko. Ito na ngayon. Humiga ko sa doyan. Tapos pinudugo ko ng pinadugo. Iniisip ko, hindi na ata ako natuluyan doon sa pusa. Dito ata sa bubog ng buhay ata ako matuluyan na. Maturugan ata. Digi-injection ito. Kaya ako nagdugo yun. Lagi ko nagkabay gano'n. Kumang sana ko kasi mahal yung turugan dito nun eh. Ang dami pa naman namin pera. Sabi ko, Lord, bahala ka na Lord. Hindi nung pagdating namin dito yung tawag ito, yung immunity. Habang nawala ka ako sumasakit, hindi nagpipray ako. Sabi ko, Lord, kung huwag naman kung sana tuluyan to kasi baka hindi ako magpagsamba sa linggo o sa prayer fasting. Pero mo, napakabuti talaga, Lord. Nung bagoy namin natulog, kinubukasan eh. Nawala yung kirot. Amen. Sabi mo, ngayon inisip mo, wala ka na. Tunay ka talaga himala ang Diyos, no? Basta magtiwala ka lang. Amen. Okay, at magandang hapon. Amen. Amen! Tunay nga po ng Diyos ang bahala sa ating mga po. Sino po po? Na magpapasalamat sa buhay po. Basta lang po. Sige po. Last. Kasi mga verse ko lang po. Basta po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Isang linggo na po yung ating boses pero sa kapag ng Diyos, hindi siya lumit, lalo siyang lumaki. Amen? Kung kailan ako lumaos, parang hinugot ko sa drum yung boses ko. Pero salamat sa Lord. Dati kasi pag ganito yung nararamdaman ko, parang akong lilisol sa daigdig. Parang yung aking hininga, unti nang parang napipigilan na yung paghinga ko. Parang malala na yung hika. Pagkagay yung hika na yun. Pero sa po yung anak Diyos. Isang linggo ako sinisip ko, pero hindi ko nakaramdam na yung hika ko. Parang mabigat yung itik ko sa sipon. Huwag malikot. At isa pa yung pinagpapasalamat ko sa Lord. Bakit talaga ang Diyos eh? Kapon, nahiga ako sa kwarto sa bago niya kung nililipatan ng bahay. Habang nakahiga ako, para akong nalulunod. Parang di ba tuwa? Hindi normal tuwa. Habang nakahiga ako, baling-baling ako, hindi normal tuwa kung buhay hindi ko tama. Lumangon ako. Sabi sa akin ng Espiritu ko, itong lugar na hinihigaan mo, maraming kasalanan na nangyari. Ganun yung sinabi sa akin ng Diyos. Ang ginawa ko, nang kumuha ko ng isang malakapal na kumot, tumawak sa ulo sa may ilalim ng lamesa sa sala. Doon ako nahiga. Habang nakahiga ako, hindi pumapaya pa yung isip ko. Sabi niya, pagpuray mo yan. Hindi ba na... Kasi hindi talaga parang may bumabara sa lalamunan ko. Parang hindi maganda. Parang hindi ko na magmula na naman yung buhay ko sa pagkaramdama. Ipinagpray ko po yun. Yung masamang espiritu na nasa loob ng tahanan, sa kwarto, sa abong paligid, ipinagpray ko yun.
Parang naranasan ko nung nakaraan ng panahon na nakabili ako ng kama. Yung masamang espiritu sumama sa kama. Yung espiritu nga doon sa higaan, andoon, ganun. Parang ang hirap ng lakad ko. Alam mo yung sila yung pinagpasalamat ko sa Diyos. Matapos ako manalangin, nagtumay ng aking pakiramdam. Nakapag-fasting ako, napag-ay yung aking pahinga, hanggang sa ngayon, malakalang yung boses ko, pero hindi naman ako ito ganito. Alam niyo, napakabuti talaga na yung Diyos. Yun lang ito mga maligay ko sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Amen. Last sa boy ko ni ang Praise God. Hallelujah. Amen. Isang magandang hapon po sa bawat isa natin sa ating harapan, sa gawain Use My Life. A blessed day po sa bawat isa. Ang aking po pasasalamat sa Diyos na buhay, tunay nga napakabuti ng ating Panginoon. Kasi po natandaan ko, nung nagkaroon tayo ng isang banal na hapunan, hindi po ako nakadalo ng mga time na yun. Kasi po, nagkaroon kami ng galing sa aming family. Ang gawain po namin nun is umaga. So sabi ko, lagi pa yung pinapahayag ni Pastora, ang pinaka-the best na dinadahuluhan, itong time na to, yung banal na hapunan. Sabi ko, Lord, paano po ba to? Kasi ang gawain po namin, kinasa Bustos, ako po ang nakalito sa opening prayer and then sa food. Kasi po alam yung mga kapatid ko na nandito sa ganito klaseng gawain. So kahit hindi naman po sila malalim pa sa sitwasyon, alam din po nila na pagdating po sa pagkain, sa mga gagawin ng mga panggawa ng lupa, nananalangin po talaga before tayo mag-start. So ako po ang huli ko nang nakatala sa ganung sitwasyon. So in other words po, hindi ako nakadalo, di po ba? Ngayon po, this Sunday na naman, nagkaroon po ng sa GC namin, ng ganitong pagtitipon. Sabi ko, hallelujah, ng times na ata kami hindi nakakadalo sa banal na hapunan. Pero sa kapurihan ng Panginoon, hindi ko tinapat ng magkakaroon ako ng COVID. Sabi ko, Lord, huwag mo kaya sa mga araw na yun na hindi po ako makadalo ng banal na hapunan. Hindi ko nakakaya kay Pastora, hindi ko siya nakakaya sa inyo, kundi nakakaya din sa Panginoon. Kasi hindi mo ba, nagagawa natin yung panglupa para sa Panginoon, hindi natin magagawa. So nakakaya sa harapan ng Panginoon. So, tinig ko naman ng Diyos, sabi ko kanina, sabi na mga kapatid ko, babe, sabi na, akala ko hanggang 3 ka lang, mamaya baka nag-start na kayo doon, hindi ka makaabot. Salamat sa Panginoon sa mga patunawan ng mga kapatid ko. Although nagkakasiyahan ko po sila doon, iniwanan ko po sila. Talaga pero si Satanas, mapangila. Yung aalis ka na, yung anak mo, nag-iisip kung paano siya babalikan sa ganung oras na iiwanan mo ko dito, anong oras mo ako babalikan? Stay put ka lang dyan, nandiyan yung mga tito mo, tita mo, bahala sila sa iyo. Kaya maraming salamat sa Lord. Nakagala ko ang aking kasasalamat mga kapatid. Idodouble ko na rin po. So pagdating ko doon sa mga kapatid ko, di po ba last na ako nung isa ng katotoo, nagkaroon din kami ng agreement ni Aris, ng anak ko, na hindi kami nagkaroon ng, sabi nga natin, Susan, pag yung anak mo nasalita, parang ang sakit-sakit na para sa iyo. Pero nung pagdating ko po sa lugar ng mga kapatid ko, sinalubong ako ni Aris, sabi ng anak ko, Ma, may regalo ko sa iyo. Yung ina-expect ko pong regalo, yung ibibigay ko ng washing or cellphone. Sabi ng anak, wala siyang pera. Bakit? May regalo. Sa kapurihan po ng Panginoon, yung pangarap ko po na Bible. Kasi po yung mata ko, nakita niyo po ba last night, yung mata ko, di ba nagsalamin po ako? Nakakayaman kay Mama Mary kasi siya nga nilumot niya yung salamin niya. Pero sa katotohanan ko, gusto ko rin pong ganapin sa buhay ko yun, yung wag gumamit ng salamin. Pero hirap po talaga ako mga kapatid. Sa araw na pag ng Panginoon, hindi po yung anak ko na si Aris na binigyan po ako ng Bible. Mas direct ako sa hindi ng puso ko. Yung Bible ang binigay ng anak ko. Salamat sa Lord. At hindi po ang kanyang puso. Si
siguro may gagawin talaga si Lord para sa akin dito sa Bible na. Amen. This is it. Thank you, Lord. Thank you so much. Amen. Amen. Sana all ulit. Ako na lang po. No, ang huli po ng papasobra pa tayo sa oras. Ulit po ha. Ayan po na mabuti. Natutuwa ang Diyos sa lahat ng ating mga pinahayag ng ating mga bibig dahil po yan po'y karangalan ng Diyos na maipahayag po ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon na napaparamanan po ang Diyos sa ating pumapagpapasalamat, Amen. pagpapatotoo, pagpapahayag po ng kadakilaan ng Diyos. At ako rin po yung papasalamat sa Diyos. Bagamat wala po ako kagabi, pero kahapon po, ay naku po, napakaganda po talaga ng pakiramdam ko. Amen. Habang pauwi pa lang po ako, nangangatog na ako, nahihilo, hindi ko alam yung aking pong nararamdaman, pero ganun pa man po, no, magdamag naman po ko na nanalangin sa Diyos at wala po kong sinabi, Lord, sorry po, kasi di po ako nakadalo. Ayun nga po, yung maga po yung mata ko. Kanina magagmagayan, amen, kasi alam niya po, buhay nga po natin ang manalangin. Pero ganun pa man po, magbabawi po tayo ng babawi sa Diyos hanggat buhay pa tayo. Amen! At welcome po natin ang susunod tayo sa buhay po ni Ate Sabi.